Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakiisa sa pagunita ng undas ngayong taon. Publiko, hinikayat na ilaan ang pagunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ang mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal. Mga bumibisita sa mga yumaong mahal sa buhay, patuloy ang pagdagsa sa iba't ibang sementeryo. Code White Alert, itinaas sa lahat ng ospital at health facilities sa Metro Manila hanggang November 2 kaugnay ng undas. At halaga ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Christine at Leon, umabot na sa mahigit 996 million pesos. Pamahalaan, tiniyak ang agarang pagbangon ng mga apektado. Una sa ating mga balita, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng undas ngayong taon. Ayon sa Pangulo, mahalagang ilaan ang pagunita ng undas kasama ang pamilya, kasabay ng pag-aalay ng dasal sa mga yumao. Samantala, dumalaw naman ang Pangulo sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Live. Kenneth? Para bisitahin ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ngayong undas. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating ang Pangulo dito sa puntod ng kanyang ama. Dumating din si dating unang ginang Imelda Marcos. Isang misang isinagawa sa puntod ng dating Pangulo na naging mataimtim. Dito nagbalik tanaw ang mga dumalo sa mga alaala ni dating Pangulong Marcos Sr. Nakipaghalubilo pa ang Pangulo sa mga taga-suportang nakibahagi sa kanilang paggunita ng undas at agad ding umalis matapos ito. Bagaman din na nagpaunlak pa ng interview, nagpahatid naman ng pakikiisa ang Pangulo sa paggunita ng undas. Sinabi ng Pangulo na panahon ito para alalahanin ng mga namayapa na nagbukas ng daan para sa tinatamasang kasaganaan sa kasalukuyang panahon. Dagdag pa niya, pagkakataon din ito para sa pagpapabuti ng espiritual na buhay hindi lang sa Diyos kundi para sa isa't isa. Paalala rin daw ito na magsikap sa makabuluhang pamumuhay gaya ng santo na may pambihirang habag, kabutihan at pagpapakumbaba. Hinimok din niya ang publiko na ilaan ang paggunita ng undas kasama ang pamilya at bisitahin ang mga namayapang kaanak para mag-alay ng dasal at magpasalamat sa kanilang iniwang marka. Umaasa si President Marcos Jr. na ipaalala ng undas ang mga value para sa pagkakaisa ng bansa. Kasama na rito ang pananampalataya, tibay at pag-asa. Giit pa niya, dapat mangibabaw ang pagmamahal at habag, gayon din ang kabutihan para sa isa't isa, gaya ng ginawa ng mga santo at mga namayapa. Alang sa mga oras na ito, meron na rin tayong ilang mga kababayan na nakikita na dumadalaw sa mga namayapa nilang mahal sa buhay dito sa mga libingan ng mga bayani. Mula kahapon hanggang alas 10 ng umaga kanina ay umaabot na sa 20,046 na individual ang nagpunta rito. Bukas alan ang libingan ng mga bayani mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaya naman pinaalalahanan itong mga kababayan natin na pupunta pa lamang dito na iwasan na lamang din yung pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng matutuli sa bagay or yung kutsilyo at saka ano pang mga loudspeakers para hindi na maantala yung kanilang pagpasok dito sa libingan ng mga bayani. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Sa kasagsagan naman ng paggunita ng undas, isang lalaki ang biktima ng pambubugbog sa loob ng Manila North Cemetery. Iniimbestigahan pa ang insidente, lalo't sinasabing lasing daw ang biktima. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live.
Princess, dagsana ang mga kababayan natin na bumibisita sa puntod ng mga yumao nilang kaanak dito sa Manila North Cemetery. Ngayong araw, tinatayang aabot sa 1 milyong individual ang pupunta sa sementeryo, kaya bantay o nakabantay na ang kapulisan. Mabagal na ang usad ng pila sa entrance ng Manila North Cemetery ngayong Biyernes. Dagsana kasi ang mga bumibisita sa sementeryo. Ngayong araw, tinatayang aabot sa 1 milyong individual ang inaasang pupunta sa Manila North Cemetery. Kaya naman ang Philippine National Police mahigpit ang ginagawang pagbabantay upang matiyak ang seguridad ng publiko. Halos mapuno na rin ang lamesa sa entrance sa mga nakukumpiskang bagay tulad ng pointed object, lighter, sigarilyo, vape, perfume at gambling materials. Bawal itong ipasok sa sementeryo bilang bahagi ng ipinatutupad na seguridad. Tuloy-tuloy ang libreng sakay ng Manila Local Government Unit mula labas hanggang loob ng sementeryo. Tinatangkilik naman ito ng mga senior citizen, persons with disability, buntis at may dalang bata. Pila-pila na rin ang mga bata na nilalagyan ng tag ng Manila Department of Social Welfare. Sa monitoring naman ng Manila Health Department, isang 36 na taong gulang na lalaki ang nabiktima ng pambubugbog sa loob ng sementeryo. Patuloy na inaalam ang nasa likod ng insidente. Sinasabing lasing ang biktima kaya iniimbestigahan na rin kung paano nakalusot ang alak sa sementeryo. Princess, matindi ang sikat ng araw dito sa Manila North Cemetery kaya ilan sa ating senior citizen ang nagpa-BP o blood pressure. As of 10 a.m., umabot na sa 152,000 ang crowd estimate dito sa sementeryo. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Wala pang naitatalang anumang untoward incident ang pulisya sa pagunita ng undas sa Manila South Cemetery. Kasunod na rin yan ng mahigpit na ipinatutupad na seguridad sa lugar. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Bien. Alan, sa mga oras na ito ay umabot na sa mahigit 50,000 individual ang naitalang bumisita dito sa Manila South Cemetery ngayong araw. Sa kabuuan ay umabot na sa mahigit 100,000 individual ang dumalaw simula yan October 27 hanggang ngayong araw. Sa ngayon ay wala pang naitatalang anumang untoward incidents o aberya ang pulisya maliban doon sa mga sigarilyo, lighter at bladed weapons na nakumpiska. Alan, patuloy ang pagdagsa ng ating mga kababayan na dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay at para maging organisado at maiwasan ng siksikan. Inihiwalay ang pasukan ng lalaki at babae. Naglaan din ng priority lane para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Inaasahan na ng pamunuan ng Manila South Cemetery na mas marami ang dadalaw ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na aabot sa 500,000 hanggang 800,000 individual simula October 27 hanggang November 3. Patuloy na nakaantabay ang medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-trike at wheelchairs na umaalalay sa mga senior citizen, buntis at mga PWD. Nariyan din ang libreng sakay na hatid ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na sumakay sa libreng sakay, lalo na kung malayo ang puntod na pupuntahan. Ngayong araw kasi, mahigit 100 individual na ang naiulat na tumaas ang blood pressure dahil na rin sa mainit at maalinsangang panahon na posible pang madagdagan. Karamihan sa kanila ay pawang mga matatanda. Nilalagyan na rin ng tag ang mga bata. Ilang nicho naman ang nalubog sa baha dahil sa paghagupit ng bagyong Christine. At daang pulis mula sa Manila. Babalikan natin maya-maya lamang si Bien Manalo. Samantala, maraming kababayan din natin ang piniling bumiyahe ngayong araw para hindi sumabay sa siksikan ng mga pasahero. Ilang bus lines naman sa PITX ang walang operasyon ngayong November 1. Si Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Luisa? Princess, araw na ng undas pero marami pa rin tayong mga kababayan na hanggang sa ngayon ay humahabol na makabiyahe. Katunayan, dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero.
Pagpatak ng alas 7 ng umaga sa PITX, bahagya ng humaba ang pila ng mga pasahero na humahabol na makabiyahe ngayong araw. Karamihan sa kanila, pinili talaga na makabiyahe ngayong araw para umano hindi makipagsabayan sa bugso ng mga pasahero nitong mga nagdaang araw. Tulad ni Nanay Ella na biyaheng padaet Camarines Norte. Bukod sa nakansela ang mga biyahe sa Bicol, kaya na-late siya ng booking. Bilang isang senior citizen, ayaw na umano niyang sumabay sa biyahe kahapon. Ako ng pasahero, mahirapan ako. Hindi naman ako nagmamadali. Ang mahalaga, makarating ko sa pupuntahan ko na nanay ko sa Bicol. May ilan din namang mga pasahero na malapit lang naman anya ang biyahe tulad ng Cavite, Laguna at Quezon. Kaya mas pinili na bumiyahe na lang ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng PITX, sinaasahan na ngayong araw aabot sa 160,000 ang pasahero dito. Wala naman kanseladong biyahe sa PITX, bagamat may ilang mga bus lines ang hindi operational, lalo na ang mga biyaheng pabicol at Vismin. Pero wala namang apektadong ruta dahil may iba pang operational na bus lines. Mahigpit pa rin naman ang seguridad ng terminal. Katunayan, may 6 na po pa ring pulis na deployed sa lugar. May mga K9 units din na umiikot at patuloy ang pagkumpiska sa mga ipinagbabawal na gamit sa terminal. Sa tala ng PITX, nasa 54 na ang ipinagbabawal na kagamitan ang nakumpiska nila. Ito ay mga butane, panaksak, itak, gunting at iba pa. Princess, inaasahan na sa ngayon ay nasa 55,000 mahigit na yung mga pasahero na dumaan dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanina yang as of 11 a.m. at inaasahang madaragdagan pa yan hanggang mamayang hapon. Pero mamayang gabi, sabi ng PITX, ay bahagyang oonti yung mga biyahe ng bus pero hindi naman maaantala ang kahit anong ruta. Lahat pa rin ay may biyahe. Princess. Maraming salamat, Luisa Erispe. Tiniyak ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na iya ang maayos na pagbiyahe ng mga pasahero ngayong undas. Inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga biyahero sa paliparan ngayong araw. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Bagamat marami pa ring bumabiyahe ngayong undas, maayos at tuloy-tuloy naman daw ang serbisyo dito sa Ninoy Aquino International Airport. 3 hours na po eh. Okay naman po sila. Wala naman po water interruption. Wala po. Hindi, sakto lang po. Nasakto lang. Mabilis naman po. Apo. Sa isinagawang inspeksyon ng Department of Transportation o Miyerkules para sa Oplan Biyaheng Ayos ngayong undas, nakitang maayos at organisado ang mga pasilidad sa NAIA para sa undas. May paalala naman ng Manila International Airport Authority. For international flights, if you can come to the airport at least 3 to 4 hours before your flight. For domestic, 2 hours, tingin ko kaya na naman yun. No? And on top of that, we advise our passengers to visit the websites of our other government agencies. For arriving Filipino and foreigner passenger and crew members, and for departing Filipinos, you have to register at etravel.gov.ph. Pati na rin yung mga websites ng immigration, customs, para ma-familiarize natin yung mga kailangan natin gawin at yung mga bawal gawin para hindi po tayo magkaroon ng aberya pag tayo ay sasakay sa ating mga flight. Samantala, nakatakdang magkaroon ng water service interruption dito sa NAIA Terminal 3 simula mamayang alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga bukas. Kasunod ito na maintenance activity sa Putatan Treatment Plant sa Maynilad. Pero wala naman daw dapat ikabahala dahil may nakaabang naman na 3.2 million liters water tanks para magamit habang may water service interruption. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio para sa Balitang Pambansa. Umabot sa 30 pamilya ang naapektuhan ng naganap na sunog sa may boundary ng Bagbag Public Cemetery sa Quezon City. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Las Moras ng PTV Live. Princess, bandang 10:17 ng umaga nang ideklarang fire out ang isang sunog na naitala sa may boundary ng Bagbag Public Cemetery. Sa ngayon ay maayos naman na yung sitwasyon sa sementeryo bagamat naapektuhan yan kanina. Bandang alas 9 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang residential area dito nga sa may boundary ng Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Ayon kay Aling Saturnina Verasis, ang may-ari ng bahay na pinagmula ng sunog, may pumutok na electric fan sa kanilang bahay.
Noong una, hindi niya ito pinansin dahil mahina lang daw ang tunog ng pagsabog. Pero maya-maya lang, kumakalat na ang apoy sa kanilang bahay at nadamay na nga ang iba pa nilang kapitbahay. Ayon kay Quezon City Fire Department Chief of Operations, Fire Chief Inspector Marvin Mari, 30 pamilya ang naapektuhan sa sunog pero wala naman ditong nasaktan o namatay. 10:17 AM nga nang ideklarang naapula ang sunog. Dahil sa insidente, pansamantalang naapektuhan ang operasyon ng sementeryo, lalo pat ito ang pinakamalapit na pasukan ng mga bumbero. Pero sa ngayon, balik normal na ang sitwasyon. Princess, yung nakikita nyo sa aking likuran ay ito namang Quirino Highway. Kanina, Princess, nung talagang may sunog ay sobrang traffic yan. At ngayon nga, medyo maluwag na yung daloy ng mga sasakyan. Hindi lamang dahil sa sunog, no, Princess, dahil ito nga yung mismo kalsada sa harap ng Bagbag Public Cemetery. So, November 1 na, may sunog pa kaya kanina, talagang naging bumper to bumper yung mga sasakyan. Pero sa ngayon, ay maayos naman na yung sitwasyon maging sa loob ng sementeryo. Princess? Maraming salamat, Melales Moras. Mahigit 200 special permit ang inisyu ng LTFRB sa mga bus operator sa National Capital Region. Layo nitong matiyak ang maayos na biyahe ng ating mga kababayang uuwi sa mga probinsya ngayong araw. Si Kervin Valerio ng PIA sa Balitang Pambansa. Bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal ngayong Undas, nag-issue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mahigit sa 200 special permits sa mga public utility bus operator. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Chufilo Guadis III, posible daw madagdagan ang bilang ng mga special permits sa mga susunod na araw. Ang mga provincial bus na nabigyan ng permit ay mula sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan sa Luzon. Pinaliwanag din ni Attorney Guadis na ang special permit ay kinakailangan upang legal na makabiyahe ang mga bus sa mga lugar na hindi nila regular na ruta at upang masakop pa rin ng passenger insurance ang mga pasahero sakaling magkaroon ng aksidente. Nag-issue ang LTFRB ng special permit simula pa noong October 15 at inaasahang dadami pa ang mga ito habang papalapit ang November 1. Ang special permit ay valid hanggang November 10. Samantala, sakaling kulangin ang mga bus sa November 1, magtatalaga ang LTFRB ng mga tauhan upang agad makapag-issue ng special permit para sa bus augmentation. Ulat, Kervin Valerio ng PIA NCR para sa Balitang Pambansa. Sa ibang balita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach sa kalamidad. Ayon sa Pangulo, mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang epekto ng mga bagyo. Bagaman apektado aniya ang resources dahil sa magkakasunod na pagtama ng bagyo, tiniyak ng Pangulo na sapat ang assets ng bansa para maiwasan ang pinakamabigat na epekto nito at matiyak ang agarang pagbangon ng mga apektadong individual. Gayon din ang pagsasaayos ng naiwang pinsala. Tiniyak din ni Pangulong Marcos ang walang patid na pagbibigay ng tulong at recovery efforts sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon. Sa datos ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 996 million pesos ang halaga ng ayudang food and non-food items ang naibigay ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD, OCD, mga lokal na pamahalaan at non-government organizations. Hindi naman naging hadlang ang hagupit ng Bagyong Leon para hindi mahatid ang tulong sa ating mga kababayang nasa malalayo at liblib na lugar sa La Union. Si Kathleen Ramones ng PIA sa Balitang Pambansa. Sa kabila ng malakas na ulan at hangin na dala ni Super Typhoon Leon, patuloy pa rin ang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente ng La Union. Kahapon, ika-31 ng Oktubre 2024, nakatanggap ng tulong ang mga residente ng Barangay Kadaklan sa San Fernando City mula sa pamahalaang probinsyal ng La Union, lungsod ng San Fernando at mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Social Security System, La Union Police Provincial Office at Pag-ibig. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng Barangay Forum na pinangunahan ng Philippine Information
Information Agency, La Union. Layunin nitong palakasin ang ugnayan ng mga ahensya at komunidad, gayon din ang suporta sa Geographical Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA tulad ng Barangay Kadaklan. Nagpasalamat si Conrado Rivera, isa sa mga benepisyaryo ng Barangay Kadaklan, sa mga ahensya at opisyal na nagpaabot ng tulong. Naniniwala naman ang mga opisyal na ang mga ganitong aktibidad ay nagpapalakas ng suporta sa mga komunidad sa panahon ng sakuna. Mula sa Philippine Information Agency, La Union, Kathleen Ramones para sa Balitang Pambansa. Itinaas na ng Department of Health ang Code White Alert sa buong Pilipinas. Ito'y bilang precautionary measure para masiguro ang kahandaan ng medical services sa kabila ng pagdagsa ng mga tao ngayong All Saints at All Souls Day. Ayon sa Department of Health, ang Code White ay isang paraan kung saan lahat ng medical personnel sa mga ospital at health offices ay naka-high alert at handa sa pagbibigay ng kinakailangang health services para maiwasan ang mga potential health emergency. Binuksan din ng kagawaran ang mga Regional Operation Center, katuwang ang Disaster Risk Reduction and Management Health at LGUs para sa implementasyon ng plano at protocol. Kaugnay niyan, hinihikayat rin nila ang publiko na mag-practice ng safe food handling at preparation method para makaiwas sa mga food-borne illnesses at food poisoning. Samantala, nakataas na ang alert simula kahapon October 31 at magwawakas bukas November 2. Naka-heightened alert naman ang La Union Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa surfing break at Undas 2024. Yan ang balitang pambansa ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo. Naka-alerba at handang-handa na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa pagdaraos ng La Union Surfing Break 2024 at ang paggunita ng Undas. Naka-alerto at handang-handa na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagdaraos ng La Union Surfing Break 2024 at ang paggunita ng Undas dahil hindi naging maganda ang lagay ng panahon sa mga nakalipas na araw na nakaapekto sa lalawigan. Una nang nakapagsagawa ng mga hakbang ang PDRRMO upang matiyak ang kaligtasan ng mga lokal at mga turista. Bagamat nakalabas na ang Bagyong Leon sa Philippine Area of Responsibility, ayon sa pagtataya ay malaki pa rin ang potensyal na magiging maalon ang beach ng San Juan at Macnotan kung saan gaganapin ang mga aktibidad na may kinalaman sa La Union Surfing Break. Kaya naman inatasan ni Governor Raffy Ortega David ang PDRRMO na panatilihin ang heightened alert status sa buong kasiyahan at sa holiday. Activated na rin ang Provincial Incident Management Team upang pangasiwaan ang mga operasyon sa pagtugon sa emergency. Ang mga DRRMO ng mga LGU ay nagsasagawa na ng tuloy-tuloy ng roving operations sa mga pasyalan at sementeryo upang mag-monitor at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinapayuhan naman ng mga beachgoers at mga kalahok sa aktibidad ng surfing break na umiwas muna sa aktibidad sa tubig habang naka-standby ang mga otoridad sa dagat upang tumugon sa anumang potensyal na panganib na dulot ng maalon na karagatan. Mula Radyo Pilipinas, Agoo, Albert Kawile para sa Balitang Pambansa. Bilang bahagi rin ng selebrasyon ng National Day of Charity, binigyang pugay ng PCSO ang mga sepulturero sa Odjongan, Romblon, kung saan namahagi sila ng libreng pagkain at hygiene kits. Si Paul Jacent Foss ng PIA sa Balitang Pambansa. Kasabay ng paggunita ng bansa sa National Day of Charity kahapon, nagsagawa ng programa ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Romblon Branch na naglalayong magbigay pugay sa mga manggagawang nasa sementeryo ang trabaho. Bilang pasasalamat, namigay ang PCSO ng libreng tanghalian at hygiene kits sa mga sepulturero sa Dapawan Public Cemetery at sinabayan pa ito ng libreng pananghalian para sa mga tricycle drivers sa bayan. Ayon sa PCSO, malaki ang ambag ng mga sepulturero para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga sementeryo sa bayan, kaya binigyan sila ng pagkain bilang pasasalamat. Ang mga hygiene kits naman at vitamins ay para masiguro na nasa maayos silang kalusugan tuwing nagtatrabaho. Maliban sa mga sepulturero, 250 namang mamimili ang binigyan ng libreng almusal na taho ng PCSO sa Odjongan Public Market. Sinabi ni PCSO Romblon Branch Social Welfare Officer Mary Rose Falleria na ang mga suporta ng tao sa mga programa ng PCSO ay napupunta din sa kanilang mga charitable activities.
Sana po ay patuloy po nilang suportahan yung mga products po, mga palaro po ng PCSO dahil ito po ay nakakatulong din po para po sa pagbibigay namin ng mga medical assistance po para sa mga pasyente po na nandito po sa probinsya ng Romblon at kahit na saang lugar po ng Pilipinas. Isa si Romel Severo, isang sepulturero ang nakatanggap ng hygiene kits at vitamins mula sa ahensya. Maraming salamat sa biyaya na binigay sa akin, lalo na sa tulong nito. Ang October 30 ay dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos na National Day of Charity bilang commitment ng pamahalaan na itaas ang kabuhayan ng sambayanang Pilipino. Mula Philippine Information Agency ni Maropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Sa balitang nakalap ng PNA, nakilahok ang 55 kabataan sa Iloilo City para sa All Saints Day celebration sa kanilang lugar. Nakasuot ng tila isang Catholic saint ang mga kalahok, kabilang na ang ilang matatanda para sa parada. Ang March of Saints ay naisagawa sa bisa ng pakikiisa ng iba pang mga simbahan at lokal na pamahalaan sa bayan. Ayon sa kanila, malaki ang magiging epekto ng aktibidad sa mga kabataan para mapalapit pa ang kanilang kalooban sa Diyos. Samantala, plano rin ng simbahan na magturo ng katisismo sa pamamagitan ng iba pang mga programa na layong magbigay ng respeto sa isang selebrasyon. Kaugnay niyan, nais nilang bigyan ng positibong opsyon at inspirasyon ng lahat ng kababayan natin, lalo na ang susunod pang henerasyon. Bagong Pilipinas Information and Serbisyo Caravan ng pamahalaan isinagawa sa Lanao del Norte. Yan ang balitang pambansa ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Umarangkada na rin itong araw ng Miyerkules, Oktubre 30, ang Bagong Pilipinas Information and Serbisyo Caravan ng pamahalaan sa Barangay Quiazar, Tagoloan sa lalawigan ng Lanao del Norte. Tinatampok dito ang iba't ibang mga serbisyo mula sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Department of Agriculture o DA, Department of Education o DepEd, Philippine Statistics Authority o PSA at marami pang iba. Pinangunahan ito ng Regional Development Council 10, katuwang ang Philippine Information Agency o PIA, lokal na pamahalaan ng Tagoloan, pamahalang probinsyal ng Lanao del Norte at iba pang mga stakeholders. Nagpahayag ng pasasalamat si Tagoloan Mayor Engineer Maminta Di Macuta, kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lanao del Norte Governor Imelda Quibranza Di Maporo dahil umabot sa kanilang bayan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Maraming salamat President Bongbong Marcos at sa ating butihing gobernador din sa mga serbisyo na ipinaabot sa aming barangay, lalo na dito sa ating Municipality of Taguluan, Lanao del Norte. Ayon naman sa 60 anyos na si Normina Di Macuta, nagpalista siya sa Land Transportation Office o LTO upang iparenew ang kanyang driver's license dahil mawawalang bisa na ito sa susunod na buwan ng Disyembre. Dito sa LTO, nagpalista lang. Ma-expired na next month sa December. Kaugnay nito, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa. Ilang mga programa ang planong ilunsad ng Department of Health, partikular na sa Calabarzon. Isa na rito ang immunization program para sa rehiyon. Si Quenzel Bocobo ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Sa patuloy na pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan, 8 mahahalagang aspeto ang tinututukan ngayon ng Department of Health alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Kabilang dito ang water and sanitation hygiene, tuberculosis and HIV, road safety, non-communicable diseases, cancer at 3 pang programa na kasama sa Family Health Cluster, ang National Immunization, Nutrition and Breastfeeding at Safe Motherhood Program. Ang 3 programang nakapaloob sa Family Health Cluster ang siya namang napag-usapan ngayon sa ikalawang araw ng summit ng DOH Calabarzon kasama ng ilan pang health stakeholders. Ang tema ng talakayan, Breaking Barriers, Building Bridges. Through this summit po, gusto po natin bigyan ng recognition ng mga lalong-lalo na po yung mga ongoing efforts po ng mga probinsya natin sa Calabarzon at hopefully po lalong mapalakas
through mga activities po at partnerships sa mga susunod na taon po. Kabilang naman sa mga binigyan diin ay ang mga aspetong kailangan palakasin pagdating sa National Immunization Program, Nutrition and Breastfeeding at Safe Motherhood Program. Sa immunization, ang indicator po ay yung tinatawag na fully immunized children na kung saan po ay dapat may mga natatanggap na bakuna ang mga bata. Sa nutrition naman po, gusto po natin labanan yung stunting. No? Ang last naman po yung sa maternal program natin, ang indicator po natin dyan ay yung maternal mortality rate. Base sa datos, 42.4% pa lamang mula sa 95% target ang naabot ng immunization program sa Calabarzon. Pero nasa 5.86% naman ang stunting rate sa rehiyon. Sa maternal mortality rate naman, 82 deaths out of almost 300,000 live births lang ang naitala nila noong nakaraang taon. Maganda naman daw ang kinalabasan ng mga datos na ito, ngunit mas nais pa itong palakasin ng ahensya. Kaya naman, tuloy-tuloy raw ang pagkakaroon nila ng mga summits at iba pang health activity programs. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mga mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.